Ito mga kabsat, meron tayong short topic kay Attorney Enzo pa din, kabsat, no? Naisahan ni Senator Risa Hontiveros itong sinerbasa ng depensa. Ang galing talaga kaysa Pia, kay Pia. Pag kulang sa fiber, kawawa ang tiyan. Kaya everyday, drink. Pass forward natin. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bagal ng harang, ah. Tapos may second part pa. Okay. Okay. Pasok. Ligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kukuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sa totoo lang mga kabunyog, tinanong ni Senadora Risa ang defense kahapon. Napapasok ni Senadora Risa ang defense kahapon eh. Magaling din talaga si Senadora Risa. Saan? Alam niyo kung anong nangyari kahapon? Tinanong ni Senadora Risa si Attorney Narbasa. Sabi ni Senadora Risa, defense, pwede bang malaman na ibig mong sabihin, ito yung tanong ni Senadora Risa, ibig mong sabihin, posible na ang nag-prompt, ibig sabihin, posible na ang nag-prompt o nagtulak kay VP Sara Duterte na magsabi ng mga ganon ay dahil sa nangyari kay Attorney Zuleika Lopez dahil yung pinalabas na video. Ganon yung tanong ganon yung tanong ni Senadora Risa. Tinanong ni Senadora Risa yung defense counsel si Attorney Narbasa. Ibig niyong sabihin counsel kaya nag-threat ng kaya nakapag-threat ng ganon si VP Sara Duterte dahil nagalit siya sa ginawa kay Attorney Zuleika Lopez. Alam niyo kung anong sagot ni Attorney Narbasa, yung abogado ng defense? Ang sabi ni Attorney Narbasa, yes. Kung nangyari doon mga kabunyog, inamin ngayon ni Attorney Narbasa na totoo nga na nagbanggit ng grave threats si Sara Duterte laban kay PBBM at kay Lisa Araneta. Dinideny nila yun eh. Dinideny nila na nagbanggit ng grave, na nakakommit ng grave threat si Sara. Para sa kanila, hindi naman nakakommit ng grave threat si Sara. Pero, nung tinanong ni Senadora Risa, si Attorney Narbasa, yung abogado, kahapon lang ito. So, ibig bang sabihin ng Defense Counsel ay kaya na nagawa ni VP Sara yung pagtitrete na yon sa presidente, sa First Lady, ay ang nag-prompt noon ay yung nangyari kay Attorney Zuleika Lopez. Alam niyo kung anong sagot ni Attorney Narbasa? Yes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Para sa Counsel for the Defense, Mr. Presiding Officer, just for clarity, ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zuleika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. The committee headed by Representative Joel Chua began investigating the Vice President and her people, even when Ms.
Attorney Zuleika Lopez was being interviewed by the House Committee of Quadcom Committee, Your Honor, even if she was answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to detain her in the women's correctional facility, Your Honor. So, Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta. Yes, Your Honor. Before counsel Yes, Mr. Presiding responded and answered. Mga kabunyog, umamin na naman itong defense. Ha? So, ibig sabihin, inamin nila na totoong trineten ni Sara Duterte ang Pangulo, ang Vice Presidente. Ha? Totoo yun na trineten niya. Kaya lang, ang justification o kumbaga, ang rason at ang Sara ay gusto nilang i-justify sa pamamagitan ng nangyari kay Zuleika. Kumbaga, may relasyon yung nangyari kay Zuleika Lopez na ililipat na ito ng kulungan, doon kumbaga, na yung emotion ni Sara. So, parang, kaya nga ang follow-up question ni Senadora Risa, sa tingin nyo ba justified yung ganon? Justified na magsabi ng ganon si BP Sara dahil doon sa nangyari kay Zuleika? Tama ba na justification yung galit niya sa nangyayari kay Attorney Zuleika Lopez para makapag-threaten siya sa Pangulo? medyo biglang na-realize ngayon ni Attorney Narbasa, nagkamali yata siya, sabi niya, hindi naman po ganon. Mga kabunyog, ang nangyayari kahapon, napapasok ni Senadora Risa yung defense. Napaamin doon na parang inamin na ngayon ng defense na totoo talaga na trinete ni Sara ang Pangulo, ang First Lady. Kaya lang, ang justification bakit niya nagawa yun ay yung nangyari kay Attorney Zuleika Lopez. Kasi may pinapanood silang video ni Zuleika yung umiiyak. Umiiyak si Zuleika pinakita yun Yan yung Kaya lang nahuli na sa bibig si Narbasa. Parang katulad din kay Marcoleta ang nangyayari. Kaya nga marami ring bumilib kay Senadora Risa. Hindi naman siya abogada, pero ang line ng kanyang questioning, pag hindi ka nag-ingat, mapapasok ka. Yun ang nangyari kay Attorney Narbasa. Kaya yan mga kabunyog. Anyway, doon pa lang makikita na natin na talagang ang line of defense ng kampo ni Duterte o ni Sara, yung tungkol sa pagsabi niya na may kinausap na siyang tao na kung may mangyari
patayin din si PBBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Ang defense nila doon, nasabi yun ni Sara Duterte dahil sa pinagdadaanan niya. Yung mga balibalita nga na mayroon daw Oplan Romanov, ibig sabihin pwede silang ipapatay ang buong pamilya. Sang gigipit, trusted niyang tao tulad ni Attorney Zulaika. So, ang lumalabas dito, parang gina-justify lang nila yung sinabi ni Sara Duterte. At saka ang depensa ng kampo ni Sara, conditional naman daw yun eh. Conditional yung threat. Kung totoo man na threat yon, conditional. Ibig sabihin kung may mangyari sa kanya. Yun yung kung may mangyari. Eh, kung wala namang mangyari sa kanya, hindi naman. Kaya conditional threat yon. Kaya lang, ang sagot naman dyan ng prosecution, ang threat, wala namang conditional threat. Ang threat ay threat. Threat, pag nag-threaten ka, threat na yan. Wala diyang conditional or anuman. Kaya sabi ng prosecution, wala namang conditional threat. Pag nag-threaten ka, liable ka na sa kasong threat mo. Kaya hindi naman pwede dito yung mga conditional. At saka, yun na nga, yung sinasabi ni Senadora Risa, hindi naman pwedeng i-justify yung kung nagsabi man ng ganun ang Vice Presidente na ipapapatay ang Pangulo, ang First Lady, hindi naman pwedeng ma-justify yon dahil dun sa di umano'y pinagdadaanan na ni Sara or yung context no. Anyway, so aabangan talaga natin mga kabunyog next week. Yan yung magiging topic next week, si Zulaika Lopez. Shout Okay? out. Benji, uy, July shout out. 12, July 13-14. 2 araw ang naka-schedule yan na isanap. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, Attorney Enzo Recto. Alright. Next, dalawin naman natin si Attorney Claire.